Was this the first situation na nakakita tayo ng mga nakatali yung kamay, nakatali yung paa, binabalot ng tape yung buong katawan, binabalot ng tape yung buong mukha? This was a very visual thing that we were seeing on television and on the news. If you will remember, yung nangyari nga po sa Mindanao doon, sa Mambasapano incident, those were 44 sub-personnel in one operation. Yung sa Mamasapano, nakatali rin ba ng tape yung mga ulo nila? Nakatali rin ba yung mga kamay nila, yung mga paa nila? But if you will see the videos then, nagsosurrender na rin po din sila. And yet, binaril pa rin sila, pinutol lang ulo, pinutol lang paa, kung ano-ano pang ginawa. Sa 37 years na nanilbihan po kayo sa gobyerno, can you remember an instance where there are spots of Filipinos being killed, tortured, handcuffed, leg cuffed, kinatay? Yes, Mr. Chairman, as per experience, meron po kami na-experience na ganun. Then I was saan junior po? officers. And when po? Well, I can only speak kung saan po ako na-assign. So sir, how long have you been with government? With the government, yes, Mr. Chairman? Gaano katagal kayo sa gobyerno, sa serbisyo? To be exact, 37 years, 7 months, and 7 days, Mr. Chairman. Almost 38 years. And to our former DOJ Secretary, sir, to our Solicitor Solgen? Yung unang part po ng government service ko ay nung bagong graduate pa lamang po ako ng college. NEDA and DSP, 7 years. No. 7 years ago po, rather 7 plus 10 years, and then private law practice po for 25 years. And now, since 2015, I have been back in government service, so that's 9 for a total of cumulatively 19 years at the beginning and at the end of my professional career. So 19 years in government, tapos si General Albayalde, 37 years. So sirs, in your experience, having been a Filipino and having been with government for a long time, was this the first situation na nakakita tayo ng mga nakatali yung kamay, nakatali yung paa, binabalot ng tape yung buong katawan, binabalot ng tape yung buong mukha? This was a very visual thing that we were seeing on television and on the news the past years. I'm not sure if I'm like 1 year younger than you or magkakaedad tayo, but ako kasi that was the first time so far in my 20... I think in my... Sorry I think in my 27 years in government service, that was the first time that I saw unexplainable killings. I'm not saying that this was done by the PNP. Baka may gumawa nito na iba. Oh. Kaya lang sa pagkaalala ko, the first time that I saw many deaths was during the Ormoc tragedy. Yung marami yung nakuryente dahil flash flood. And I was walking through flooded waters. Natatamaan nung pa ako yung na-electrocute na mga biktima. But in this drug war, if they were indeed victims of drug war, yun lang yung first time na nakita ko na maraming pinatay na nakabalot at may mga placards. So sa inyo po bang experience dalawa? Nangyari ba ito ng mga nakaraan na taon? Or this was only during the previous administration? Mr. Chairman, probably Congressman ako can probably answer. You should have seen their time during their time. Joking aside, Mr. Chairman, hindi lang po siguro yan. If you will remember, yung nangyari nga po sa Mindanao doon, sa Mambasapano incident, those were 44 sub-personnel in one operation. No? Where so they were tinali rin po ba sila during that time, no? Hindi naman po siguro so, ito. General Albayalde, yung sa Mamasapano, nakatali rin ba ng tape yung mga ulo nila? Nakatali rin ba yung mga kamay nila, yung mga paa nila? But if you will see the videos then, nagsosurrender na rin po din sila. And yet binaril pa rin sila, pinutol lang ulo, pinutol lang paa, kung ano-ano pang ginawa. So those were really massacred, no? Yun po yung mga nakita natin. And of course, we also saw some, I don't know if you still remember, yung nangyari na the whole bus was actually buried,
no? So Ano po hindi yung whole ba, sir? yung sa Ampatuan case, no? So, yung sa Mindanao Massacre. So hindi po kasi Hindi yata yun bus. I think these were vehicles. yes, Yeah. yung So, Your basically, Honor, we're my- still junior officers din. Is this the case where like military, I mean, media personnel were requested and the Maguindanao. yeah, it's the Maguindanao, Oo. Kaya- So, na pinababa at pinatay. Sa So, amin, ang ibig mo yes. sabihin, General Albayalde, sa mga nakaraang maraming taon sa Pilipinas, pangkaraniwan yung ganitong patayan sa atin? Well, not really, Mr. Chairman. Hindi naman po natin sinasabing pangkaraniwan yan. And of course, we don't want that to happen here in our country. Kaya nga po, nung kami, as responsible police officers, na sinabi yung drug war, na mag-uumpista yung drug war, we saw to it na yung police namin will not abuse ditong sinasabing drug war, no? Para nga po hindi ito maabuso ng mga, of course, yung mga, alam naman natin that we have erring policemen in our ranks. Alam naman po natin yan, that the people will take advantage. Pasensya na Other po, people take let me advantage just also. restate my question. No? Again, to repeat, I'm not referring to any PNP personnel or no, wala. Ang tanong ko is, sa ilang taon na tayo'y nanilbihan sa gobyerno, let's say in your 37 years, of service in the government in the Republic of the Philippines. Were there past years na nakitaan natin ng merong tinatali na nakabalot yung buong katawan at may placard? Because pwede siyang gawin ng iba eh. But I am not saying it's the PNP. It can be a third party who was probably directed by somebody we do not know. Ang tanong ko lang, sa 37 years na nanilbihan po kayo sa gobyerno, can you remember an instance where there are spots of Filipinos being killed, wrapped, tortured, handcuffed, leg cuffed, kinatay? Yes, Mr. Chairman, as per experience, meron po kami na-experience na ganun. Then I was Saan junior po officers. and when po? Well, I can only speak kung saan po ako na-assign. No? Parts of course, yung Pampanga, some sa Visayas. Meron po tayong nakikita din na ganyan. And of course, hindi natin naman alam kung sino yung nag-perpetrate nun. So Pero pareho ito once ng in a while, mga... meron din po tayong nakikitang ganyan. So pareho ito, sir, dun sa mga nakita sa TV ng mga nakaraang taon. Some, Mr. Chairman, like yung sinabi niyo pong may placard, I've seen that during In other our words, tenure times. this is not an unusual situation during the previous administration. Probably with what you're saying, yung number, pwede pong ano yon, pero with the incident, hindi po that really isolated yon. No, dahil nangyari po in the previous years yun. Meron pong mga incidents na ganyan din. Okay, so Secretary Maynard. Sorry po. Ang difference lamang po siguro ay sa frequency. Dahil based on, ito naman pong aking sinasabi, ay base lamang sa mga nababasa ko rin sa newspapers, sa mga media reports. No? May mga ganyang heinous crimes po na nangyayari in the past, na ganyan ng parang as you pictured it. But in terms of frequency, I would like to admit na medyo naging mas madalas nitong latter years. Ano po. Pero gusto ko ring i-point out po na marami rin pong heinous crimes na matagal nang nangyayari na may kinalaman din sa droga. Pero ang biktima po ay ang taong bayan. Marami pong mga tao na tahimik lamang, majority hindi na kumikibo, pero sila po yung mga nabibiktima na mga drug pushers, drug users, etc. etc. Napakarami po nating nabalita ng mga kaso na kahindik-hindik talaga, na parang heinous, na parang tao ba ang gumawa nito o hayop? Yung ganun pong klaseng mga krimen ay naobserba ko rin po for a long time. Mga babae na batang-bata o kahit bata, nare-rape, matatanda, pinapasok sa kanilang bahay, nilolooban, pinapatay. So, yun pong mga ganong klaseng kaso ay napansin ko rin po na marami na nangyari nung kasagsagan ng droga sa ating bansa. So, bagamat meron po tayong nakikita ng mga kaso na yung mga suspects ay naging parang subject ng torture o ng violent death, ay
gusto ko rin pong i-point out natin na daang-daang libo siguro po na karaniwang taong bayan ang nabiktima naman ng mga talagang tunay na true-blooded na drug pushers at drug users. Ano po? Mr. Chair, Mr. Chair, tapusin ko may I lamang po ito. intervene? Siguro po yun ang dahilan sa isang banda, Your Honor, kung bakit despite what we are observing, it seems that majority of the people are quietly supporting the drug war. Because one very visible impact of the drug war campaign was a very substantial reduction in street crimes. Your Honor. Yes, Sir Chair, Yeah, can we parang- recognize Congressman Prasco? oo, parang na-struck lang ako sa sinabi ni former secretary. So ibig mo bang sabihin na gina-justify mo yung drug war ni Duterte dahil sa mga patayan? So okay lang na may pinatay dahil dito sa drug war at ang mga tao ay sinasabi nila na sinusuportahan nila to. Baka hindi, takot sila, no? At masasabi na ba natin ngayon, Mr. Chair, na nawala na ba ang droga? Na nawala ba sa panahon ni Duterte? Na-reduce ba talaga yung paggamit ng droga, Mr. Chair? Tapos yung sinasabi niyo rin kanina na reasonable force. So sa pag-uusap ninyo, parang kanina sinasabi din ni Secretary, Mr. Chair, na pinapaliwanag naman ni Duterte kung paano itong reasonable force. So reasonable force ba yung killing? Mismong sa bibig niya eh. 'Di ba? May salitang patayan doon sa sabi niya, may mga pinakita sa video yung mga sinasabi niya tungkol sa papatayin ko, yung mga 'di ba? O dapat patayin. Kahit si Bato, sinasabi niya kung di makalaban, palabanin niyo, kung walang baril, bigyan niyo, 'di ba? So, hindi ko maintindihan, Mr. Chair, na reasonable force yung sinasabi. Tapos ganito yung mga statement. Parang in conflict dun sa sinasabi ng ating former secretary, Mr. Chair. Parang hindi ko lang matanggap na parang gina-justify niya yung mga patayan. Okay lang yan, nawala. Nabawasan, natakot ang tao, etc. Mr. Chair. Your Honor, hindi naman po na gina-justify natin ang drug war campaign dahil sa mga namamatay at mga inaabuso ng mga ordinary people ng mga taong quite unfortunately na involved sa droga. Tama lang naman po na dahil ganun katindi ang nangyayaring, kumbaga tinawag na nga po na salot ang drug scourge, ano po. Kaya po tingin ko ay nararapat lamang na maging i-address ng gobyerno yung ganyang klaseng problema. Kaya po tama na magkaroon ng drug campaign. Pero hindi po natin gina-justify yung paggamit ng excessive force na hindi naman kailangang barilin o patayin ay gagawin. Ano po? Yun po ang maliwanag na gusto kong maliwanagan, maipaliwanag. Hindi po natin gina-justify yun. At ang Department of Justice nga po ay nag-conduct on its own ng mga ganyang klaseng investigasyon. Pero yun pong policy na bigyang pansin ng Presidente ang sitwasyon natin sa droga ay isang bagay na palagay ko po lahat naman tayo ay mag-agree. Dahil malala na po ang drug situation nung time na gawing programa ng Presidente ang drug war. Lahat po tayo nakakabasa sa dyaryo, sa TV, halos araw-araw po. May mga nangyayaring insidente na bigla na lang sinasaksak sa sasakyan or binubugbog or ninanakawan dahil po either lango or basag or durog yung tinatawag na person concerned or dahil po sa pangangailangan para siya ay makabili ng droga. Hindi po natin gina-justify yung violence. Ang gina-justify po natin ay aksyon ng gobyerno para po ma-address yung mga ganyang klaseng crimes committed, quite unfortunately, either willfully or not willfully because of a health condition perpetrated by persons who are afflicted with drug abuse. Let me Professor, nung unang taon ng ating former president, ilan po napatay? Unang taon. Nung first year po, sandali lang po. Pero yung, I remember at least at the time,
From July up to August, September, mga 1,000 per month. That is Yung death tolls. unang taon. That's the first year. The first 3 months. Yan po yung height. The first 3 months. Yun po yung height ng Comparing war on it to the unang taon ng ating Pangulo ngayon, meron ba napatay? Actually, ang Third World Study Center po ang may datos po sila tungkol dyan. Salamat po. Sa katunayan, sa unang 6 na buwan, ito ay base sa pagsunod namin sa mga balita na lumabas. May 1,448 na kasong drug-related killings unang 6 na buwan noong 2016. Ng dating Pangulo? Oo, ng dating Pangulo. O unang 6 na buwan? Opo. Ngayon pong unang 6 na buwan ng ating Pangulong Marcos? Pangulong Marcos, ang minonitor namin actually isang buong taon ay may 342 na patayan. At 54 dito ay naganap lahat sa Davao City. Okay, so meron tayong comparison dito, Secretary Guevara, no? The thing is, totoo po yung sinabi ni Congressman Castro na hindi naman nahinto ang drugs Ngayon, ako naman, pinapasalamatan ko ang ating former president na inuna niya ang drugs at nawala yung manufacturing drugs dito sa Pilipinas. Pero ang pumalit ay mga smuggled drugs. Ang pumalit. Nakikita po natin, per tons din naman ang nahuhuli. Sa Davao, may nahuhuli. Sa ibang lugar sa Pilipinas may nahuli, pero nakikita po ninyo the first 3 months ng panunungkulan ng ating former president, more than 1,000 na First 6 months o first year ng ating bagong Pangulo, wala pa 300. So, ibig po sabihin, talagang merong pagkakaiba. Talagang nais natin sabihin dito, merong nangyaring massive na annihilation, nung panahon ng dating Pangulo. Yeah, so Mr. Chair, may follow-up question. Sa dami ng mga nahuli, tama naman po yung sinasabi ni Sec. Maynard na talagang karumal-dumal yung ibang mga krimen na nangyayari at dapat nga mahinto ito. But as a doctor, I'm also looking at the fact that these small-time pushers and drug users, and I'm not saying that all those who were killed were actually part of that niche of the population kasi marami nga yung mga nadamay lang. Pero ang tanong ko, ilan pong mga malalaking isda ang nahuli? Yeah, maybe in so far as... Si General Albayalde. Mr. Chairman, I think the PNP will be in best position to answer that question. I'm sure they have this data from their end. But now, the Philippine National Police in the current situation will be able to answer that, no? Yes. Palagay ko ako, may alam din ako na there are 20 drug traffickers. Malaki po ito nakakulong. Nahuli, pero nakulong. Pero walang namatay. 8 ang big time. At ginawang opisina ang kulungan. So, Mr. Chairman... That's during the drug war. Mr. Chairman, bale, 20 malalaking isda ang nahuli, nakulong, 8 doon ang talagang sobrang giant fish in the drug syndicate. At ginawang office ang kulungan. So, maybe can General Albayalde comment on this? Well, that's on the part of the BJMP, ma'am, because yung pong custodian hindi handled ng Philippine National Police yan. Bucor. Of course, the Bucor. If they tolerate that practice, then the Bucor. What we have are just small jails and the different police stations, Mr. Chairman. Well, no, you were the Director General of the Philippine National Police. So yun na, hindi mo pwedeng sabihin na small jail lang ang nyo. You also have a partnership with Bucor on that. Kayo nakakahuli ng mga big fish. Inuhuli, nakakulong sa Muntinlupa. And all of us know, publicly public ito, that they are making their own cell as the office. In fact, some of them are even air-conditioned because they have the money to do that. Yes, so, Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Nog Norel, gustong palabasin na masama yung drug war samantalang hindi niya naisip na bumaba ang krimen noong panahon ni PRRD. Pahayag naman ni Mary Jane Patricio, naku, one-sided kayo Kongreso, paano naman ang mga biktima ng mga adik? At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Virgo Carlo Calo, isa lang ibig sabihin yan Congresswoman, wala kang alam sa paligid mo. Rampant na ang drug addiction, yan ang tingnan ninyo. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.